Kung sabihin ko sa'yo na buong buhay mo ay niloko ka, na ang tunay na sikreto ay hindi nakatago sa pagsipsip ng lahat ng sinasabi sa'yo, kundi sa ganap na pagwawalang bahala sa lahat ng bagay na hindi nagsisilbi sa iyong layunin. Tila isang kabaliwan, hindi ba? Ngunit iyan mismo ang nagtatangi sa mga taong nagtatagumpay mula sa mga taong ginugugol lamang ang buhay sa pagtugon sa mga pangyayari. Araw-araw ay susubukin ka ng buhay. Maaaring sa anyo ng isang mapanuyang puna na hindi mo inaasahan, isang suliraning pinansyal na lilitaw bigla, isang pagkakataong nawala, o kahit isang tao na sinusubukang pababain ka sa pamamagitan lamang ng isang simpleng salita. Dito kadalasan nabibigo ang karamihan, ibinibigay nila sa panlabas na mundo ang susi ng kanilang damdamin. Napansin mo ba kung paano isang biro o komento lamang ay kayang sirain ang buong araw? Sapat na para marinig mo na hindi ka sapat o na ang pangarap mo ay napakalaki, at bigla kang nawawala ng lakas, nawawala ang iyong focus at pati ang tiwala sa iyong sarili. Parang ibinigay mo sa iba ang susi ng iyong kalooban. Nauunawaan ni Napoleon Hill ang bagay na bihirang maintindihan ng karamihan, ang isip ang tunay na larangan ng digmaan. Ang sinumang kumokontrol sa isip ay siyang may hawak ng buong buhay. Naranasan niya ito mismo. Dumating ang panahon na bumagsak ang kanyang negosyo, na siya'y nalubog sa utang at nawalan ng sigla. Ang isang karaniwang tao ay malamang sumuko na noon pa, tinanggap ang pagkatalo bilang wakas. Ngunit hindi si Hill. Para sa kanya, ang pagkabigo ay hindi katapusan, kundi isang datos, isang impormasyon na maaaring gamitin. Imbes na sabihin niyang inatalo ako, tinatanong niya ang sarili, ano ang natutunan ko? Sa ganitong paraan ng pag-iisip, nagiging gasolina ang kabiguan para magpatuloy. Ngayon, huminto ka sandali at pag-isipan, ilang ulit ka na bang hindi sumubok ng isang mahalagang bagay dahil ang isang masakit na karanasan sa nakaraan ay paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan? Ilang pagkakataon na ba ang lumipas dahil pinigilan ka ng takot na muling magkamali? Kadalasan, ang mga tao ay nagdadala ng kanilang pagkatalo na parang mga tanikala, ngunit ang mga nakakaunawa sa turo ni Hill ay batid na ang pagkatalo ay hindi umiiral, ang mayroon lamang ay puna at aral. Ang sikreto ay sanayin ang isipan upang walang makayanang gumulo sa iyo. Isipin mong kaya mong dumaan sa kabuluhan ng buhay nang hindi nawawala ang iyong kapanatagan. May utang ka ba? Sa halip na magpanik, ituon mo ang sarili sa estratehiya. May pumuna sa iyo? Sa halip na magalit, unawain mo na ang kanilang opinyon ay hindi sukatan ng iyong halaga. Ito ang kalayaan ng damdamin. Ito ang tunay na kapangyarihan. At pinatutunayan ito ng agham, ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang mga taong kayang manatiling kalmado sa harap ng problema ay mas malikhain, nakagagawa ng mas mahusay na pasya, at nabubuhay pa ng mas mahaba. May katuturan, hindi ba? Pag-isipan mong mabuti, kung bawat maliit na suliranin ay kaya nang pabagsakin ka, saan ka pa kukuha ng lakas para makapagtayo ng isang bagay na dakila? Dahil dito, nais kong hamunin ka. Sa susunod na 7 araw, sa bawat pagkakataon na may sumubok na inisin ka, biguin ka o sirain ang iyong katahimikan, huminga ka ng malalim at itanong sa iyong sarili, babaguhin ba nito ang aking kinabukasan? May halaga pa ba ito pagkalipas ng 5 taon? Kapag ang sagot ay hindi, ngumiti ka, ipagwalang bahala at magpatuloy. Mapapansin mo na karamihan sa mga bagay na umaagaw sa iyong kapayapaan ay walang saysay. Isipin mo na lamang kung ilang gabi na ang nasayang mo kakaisip sa maliliit na bagay, samantalang maaari mong ginagamit ang lakas na yon para lumikha, magplano o basta mabuhay ng mas magaan. Ang ipinapakita sa atin ni Napoleon Hill ay na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa problema, kundi kung paano mo pinipiling tumugon sa mga ito. Kapag nagpasya ka na wala ng bagay ang may kapangyarihang makayanig sa iyo, ikaw na mismo ang nagiging may-ari ng iyong kapalaran. Ngayon ay tatanungin kita, mananatili ka bang parang isang manikang hinihila ng mga pangyayari, o handa ka nang akuin ang tungkulin ng pagiging bida ng sarili mong kwento? Napansin mo na ba kung gaano karaming lakas ang nauubos mo sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na wala namang saysay? Kamangha-mangha kung paanong ginugugol natin ang malaking bahagi ng ating buhay sa pagtugon sa mga inaasahan ng iba, sa paghihirap dahil sa mga puna. Sa paulit-ulit na pag-iisip ng maliliit na bagay na sa katotohanan ay walang malaking epekto sa ating hinaharap. Tinawag ito ni Napoleon Hill na mental na pagkaabala, isa sa pinakamalalaking magnanakaw ng kapangyarihan ng tao. At madaling maunawaan ang dahilan, sa tuwing pumapayag kang masaktan ng isang bagay na walang halaga,
inuubos mo ang parehong lakas na maaari sanang gamitin upang buuin ang iyong mga pangarap. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na humigit kumulang 85 sa bawat 100 mga alalahanin natin ay hindi kailanman nagiging totoo. Ibig sabihin, ang pinakamaraming bigat na pasan natin ay nasa isip lamang. Gayunpaman, karamihan ng tao ay nabubuhay na alipin ng mga boses mula sa loob at labas ng kanilang sarili. Ilang beses ka bang hindi nakatulog ng dahil lamang may nagsabi ng masama tungkol sa iyo? Ilang ulit ka bang tumigil sa isang magandang ideya dahil pumasok sa isipan mo ang kaisipan na, paano kung mabigo ako? Doon mismo nakaugat ang pagkakamali. Kapag binibigyan mo ng sobra-sobrang halaga ang mga bagay na walang kabuluhan, pinahihina mo ang sarili mong isipan. Nauunawaan ni Hill na ang tunay na lakas ay nagmumula sa tinatawag niyang estratehikong kawalang pakialam. Hindi ito nangangahulugang malamig ang damdamin o wala ka ng pakialam sa lahat. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang pumili ng matalino kung ano lang ang dapat bigyan ng iyong atensyon. Isipin mo ang sarili mo na nasa gitna ng isang malakas na bagyo, hangin, ulan, at ingay sa paligid na pilit kang pinapayanig. Karamihan ay natataranta, tumatakbo, sumisigaw. Ngunit ang taong marunong manatiling kalmado ay makakatawid sa unos ng hindi nawawala sa direksyon, dahil nauunawaan niyang ang pagtugon sa kabuluhan ay hindi nagbabago ng kabuluhan, binabago lamang nito ang kanyang sariling lakas. At mayroon tayong mga halimbawa na tunay na nakaka-inspire. Si Steve Jobs, halimbawa, ay tinanggal sa kumpanyang siya mismo ang nagtayo, pinahiya sa harap ng publiko, at hindi pinaniwalaan ng marami. Maaari sana niyang ginugol ang maraming taon upang patunayan na mali ang mga iyon, maaari siyang nalugmok sa sama ng loob. Ngunit imbes na gawin yon, tumuon lamang siya sa pinakamahalaga, ang patuloy na paglikha. Ang ganoong kawalang pakialam sa hindi kapaki-pakinabang ang naging dahilan kung bakit nakabalik siya sa Apple makalipas ang ilang taon at nagawang gawing isa sa pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo. Ngayon, ihambing mo iyan sa sarili mong buhay. Ilang beses ka bang gumugol ng maraming araw sa pagtatanggol laban sa maliliit na batikos? Ilang ulit ka bang gumastos ng mahahabang oras sa pagpapaliwanag ng iyong mga desisyon sa mga taong ni hindi naman talaga lumalakad kasabay mo? At tatanungin kita, inilapit ka ba noon sa buhay na tunay mong ninanais, o lalo ka lang inilayo? Masakit ang katotohanan, sa bawat pagkakataong tumutugon ka sa isang bagay na hindi mo naman dapat pinakialaman, lalo mo lang naantala ang sarili mong mga plano. Ang estratehikong kawalang pakialam ay isang kalayaan dahil binibigyan ka nito ng matinding focus. Para itong pagsasaayos ng lente, bigla na lang nawawala sa larawan ang lahat ng walang halaga, at natitira lamang ang mga bagay na tunay na mahalaga. Madalas sabihin ni Hill na ang isipan ng tao ay parang isang matabang lupa, anumang itinanim mo ay tiyak na tutubo. Kung itatanim mo ay mga alalahanin, batikos, at kawalan ng tiwala sa sarili, iyon ang aanihin mo. Ngunit kung itatanim mo ay focus, layunin at disiplina, iyon ang siyang mamamayani sa iyong mundo. Kaya ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ay hindi, paano ako makakalaya sa mga problema, kundi, alin sa mga problemang ito ang karapat-dapat paggugulan ng aking lakas. Sapagkat ang mga suliranin ay laging mananatili, ngunit ilan lamang sa mga ito ang may kakayahang hubugin ang iyong kinabukasan. At kapag natutunan mong hindi pansinin ang lahat ng iba pa, kapag ang iyong isipan ay nakakalaya, ang bigat ay nawawala, at doon lang nagsisimulang dumaloy ang tunay na pag-unlad. Ang pagtanggap ng puna ay hindi maiiwasan. Dumarating ito sa sandaling hindi mo inaasahan, maaaring sa anyo ng isang mapanuyang salita, ng isang pagdududa sa iyong kakayahan, o maging sa pamamagitan ng isang malapit na tao na kumukwestiyon sa iyong mga desisyon. Ang kakaiba rito, madalas ang mga puna ay nagmumula sa mga taong hindi naman kasama sa iyong landas, mga taong hindi pa kailanman sinubukan gawin ang bagay na pinapangarap mong makamtan. Gayunpaman, madalas nating hinahayaan na ang mga tinig na ito ay magkaroon ng malaking kapangyarihan sa ating buhay. Ilang beses mo na bang isinuko ang isang proyekto, isang ideya, o kahit isang pangarap, dahil lamang may nagsabi na hindi sila naniniwala sa iyo? Masakit tanggapin, ngunit marami ang sumusuko, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil mahina ang kanilang tibay sa harap ng puna. Si Napoleon Hill ay dumaan din sa ganitong mga sitwasyon sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Tinawag siyang manloloko, nagbebenta ng hungkag na pag-asa, at nangangako ng mga imposibleng resulta. Kung siya ay sumuko sa mga batikos na yon, hinding-hindi maisisilang ang kanyang aklat na Think and Grow Rich.
At ang aklat na iyon ang nagbago ng buhay ng milyon-milyong tao sa iba't ibang sulok ng mundo. Dito natin makikita ang isang napakalakas na katotohanan, ang puna ay nagkakaroon lamang ng kapangyarihan kapag ibinibigay mo ito sa kanya. Kapag pinapasok mo ito sa iyong loob, nagiging lason ito. Ngunit kung marunong kang sumala, maaari pa itong maging gatong upang magpatuloy. Mahalagang maunawaan na may dalawang uri ng puna, ang nakabubuo at ang nakasisira. Ang nakabubuong puna ay nagmumula sa mga taong dumaan na sa halos kaparehong landas, mula sa mga tunay na nagnanais na makita ang iyong paglago. Maaaring masakit pakinggan, ngunit may taglay itong halaga. Ang mapanirang puna naman ay nagmumula sa takot at kawalan ng kumpiyansa ng iba, mula sa kanilang pangamba na mahigitan mo sila, mula sa inggit na tumutubo kapag nangangarap ka ng mas mataas kaysa sa kanila. At ito ang klase ng puna na kailangang matutunan mong huwag pansinin ng lubusan. Tanungin mo ang iyong sarili, may sapat bang karanasan ang taong ito upang ako'y kanyang patnubayan? Kung makinig. Kung hindi, magpatuloy ka ng hindi pasan ang bigat na yon. Isipin mo kung paano ito nagaganap sa totoong buhay. Halimbawa, isang alagad ng sining ang naglunsad ng bagong obra. May papalakpak, ngunit tiyak na mayroon ding hihirit ng masakit na kritisismo. Ano ba ang dapat niyang gawin? Itapon ang kanyang talento dahil may ilan na hindi natuwa. Siyempre hindi. Ipagpapatuloy niya dahil nauunawaan niyang ang negatibong opinyon ay hindi kayang burahin ang halaga ng kanyang nilikha. Ngayon isipin mo naman ang sarili mo, ilang pagkakataon na ba ang lumipas na hindi mo ibinahagi, inilunsad, o isinabuhay ang isang bagay dahil sa takot sa sasabihin ng iba? Ilang beses ka nang umatras upang maiwasan lamang makarinig ng puna? Ang katotohanan, tuwing hinahabol mo ang isang mas malaki at mas mataas na layunin, ang puna ay likas na presyo ng pag-usad. Ang mga dakilang pinuno at mga taong may malawak na pananaw ay lagi munang tinutuligsa bago sila tuluyang hangaan. Isang halimbawa si Thomas Edison. Bago niya matagumpay na malikha ang bombilya, nabigo siya ng higit sa 1,000 ulit. Kung pinakinggan niya ang mga bumabatikos at tumatawag sa kanya na baliw at matigas ang ulo, malamang nananatili pa rin tayong nabubuhay sa dilim. Mayroon ding kawili-wiling na tuklasan ang sikolohiya. Ang mga taong mababa ang tiwala sa sarili ay madaling magbuhat ng mga puna bilang ganap na katotohanan, samantalang yaong may malinaw na pangitain sa kanilang mga layunin ay mas mahusay magsala. Ginagamit lamang ang may saysay. Ibig sabihin, habang mas malinaw ang iyong layunin, mas hindi ka madaling matitinag ng mga tinig mula sa labas. Kaya sa susunod na may magsubok na ibagsak ka sa pamamagitan ng kanilang mga salita, huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili, ang opinyong ito ba talaga ang nagtatakda kung sino ako? May sapat ba talagang kakayahan ang taong ito upang sukatin ang aking tunay na halaga? Sa 70% ng pagkakataon, ang sagot ay hindi. At kapag nauunawaan mo ito, matutuklasan mo ang isang napakalaking kalayaan, ang kakayahang magpatuloy ng hindi kinakailangang humingi ng pahintulot o pagpapatibay mula kaninuman. Sa kaibuturan, ang puna ay hindi palatandaan na ikaw ay nagkakamali, kundi patunay na ikaw ay gumagalaw. Ang taong hindi gumagawa ng anuman, hindi rin napupuna. Ngunit ang taong nangangahas, humaharap at lumilikha, siya ang laging nagiging puntirya. At dito mismo nakatago ang pagkakaiba. Alinman ay titigil ka at mabibitag sa pagtatangkang pasayahin ang lahat, o titibay ka, pipiliin kung alin ang mahalaga, at patuloy na lalago. Kaya ngayon, itatanong ko sa iyo, hahayaan mo bang ang puna ang humubog sa iyong buhay, o gagamitin mo ba ito bilang patunay na nasa tamang landas ka? Ang presyon ang tunay na pagsubok ng lakas ng isang tao. Madali ang magmukhang matatag kapag maayos ang lahat, kapag ang pera ay dumarating, kapag maayos ang mga relasyon, at kapag ang mga plano ay umaayon sa inaasahan. Ngunit ano ang mangyayari kung biglang bumaligtad ang buhay? Kapag dumating na ang bayarin at wala kang hawak na pera? Kapag isang karamdaman ang lumitaw ng walang babala? Kapag ang isang planong perpekto ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo? Sa sandaling iyon, karamihan ay nawawala sa sarili, kinakain ng takot, at hindi makakilos. At doon lumalabas kung sino ang handa at kung sino ang alipin pa rin ng sariling damdamin. Sinabi ni Napoleon Hill na ang presyon ay hindi eksepsyon kundi katiyakan. Darating at darating ito sa iyong pintuan, at kung hindi handa ang iyong isipan, dudurugin ka nito. Ang malaking kaibahan ay nakasalalay sa pagkaunawa na hindi mo makokontrol ang mga pangyayari, ngunit makokontrol mo kung paano ka tutugon. At iyon ang susi.
Ang mga karaniwang tao ay lumalaban sa realidad, nakakulong sa isip na, hindi dapat ganito. Ngunit ang mga marunong magpigil sa sarili ay tinatanggap ang di maiiwasang pagbabago ng buhay at natututo kung paano sumagot ng may kapanatagan, may estratehiya at hindi dala ng takot. Isang pananaliksik na inilathala ng American Psychological Association ang nagpakita na ang mga taong sinanay upang harapin ang stress ay mas mahusay ang nagiging resulta, mas produktibo, at mas mataas ang antas ng kaligayahan. Patunay ito na ang pananatiling kalmado ay hindi lamang usapin ng ugali, kundi bunga ng pagsasanay. Maaari mong sanayin ang iyong isipan upang tumugon ng mas mahinahon at mas may plano. Paano ito gagawin? Isang simpleng paraan ay ang isiping maaga ang mga sitwasyong puno ng presyon. Gunitain ang pinakamalulupit na senaryo at isadula sa iyong isip kung paano ka tutugon. Maaaring hindi ito komportable, ngunit ang paghahandang ito ang magpapabawas ng iyong kahinaan kapag dumating ang tunay na bagyo. Isa pang kasanayan ay ang pagkatuto na bumagal sa mga pinakamapanganib na oras, huminga ng malalim, obserbahan muna ang nangyayari, at saka lamang magpasya. Ang maliit na paghinto na ito ay maaaring maging hangganan sa pagitan ng isang desisyong sumisira ng lahat at isang pasyang nagbubukas ng bagong daan. Naranasan ito ni Napoleon Hill ng masighi. Noong malawakang depresyon sa Estados Unidos, halos nawala sa kanya ang lahat. Maraming tao ang bumagsak kasabay ng ekonomiya at hindi na muling nakabangon. Ngunit si Hill, sa halip na magpaalipin sa takot na bumalot sa buong bansa, ay ginamit ang panahong iyon ng kaguluhan bilang gatong upang pagtibayin ang kanyang mga turo tungkol sa tagumpay at pagpipigil sa sarili. Ang tatag na ito ang nagbigay daan upang siya ay maging isa sa pinakamalalaking huwaran ng kasaysayan sa larangan ng pag-unlad ng pagkatao. Darating din ang presyon sa iyong buhay. Ang kaibahan ay ito, ikaw ba ay babagsak sa unang hampas, o mananatiling matatag, hihinga ng malalim, iisip ng malinaw, at hahanap ng mga solusyong hindi makita ng iba dahil sila ay nabulag ng takot. Tandaan mo, ang presyon ay hindi maiiwasan, subalit ang pagbagsak ay isang pagpili. Karamihan sa paghihirap ng tao ay hindi talaga nagmumula sa mismong nangyayari, kundi sa desperadong pagtatangkang kontrolin ang mga bagay na lampas sa ating kakayahan. Ilang ulit ka nang nawalan ng tulog sa gabi, pilit na iniisip ang bawat detalye ng isang sitwasyon na hindi lamang nakasalalay sa iyo. Ilang beses ka nang kumapit ng mahigpit sa isang inaasahang resulta na, nang hindi ito natupad, ang sakit at pagkadismaya ay naging halos hindi matanggap. Dito mismo ipinapakita ni Napoleon Hill ang pagkakaiba ng pamumuhay sa pagkabalisa at pamumuhay sa kalayaan, ang matutong magpakawala. Ang magpakawala ay hindi nangangahulugang sumuko, hindi ito tanda ng kahinaan, at hindi rin ito pagtalikod sa iyong mga pangarap. Ibig nitong sabihin ay maunawaan na may malinaw na linya sa pagitan ng mga bagay na kaya mong kontrolin at ng mga bagay na wala kang hawak. Kapag ginugol mo ang iyong lakas sa pagtatangkang sakupin ang mga bagay na hindi kailanman naging iyo, nagiging bihag ka ng isang laban na hindi mo maaaring mapanalunan. Inihalin tulad ito ni Hill sa isang ilog, ang tubig ay hindi nakikipaglaban sa mga bato, bagkus ito'y dumadaloy sa paligid ng mga ito. Hindi ito nagrereklamo sa balakid, ito'y umaangkop at nagpapatuloy. Naroon ang sikreto ng lakas, hindi ang paglaban sa hindi maiiwasan, kundi ang pagkilos kasabay ng agos ng buhay. Naranasan mismo ni Hill ito sa mahahalagang sandali ng kanyang paglalakbay. Sa panahon ng dakilang depresyon, bumagsak ang kanyang mga negosyo, at ang mga pangakong katiyakan ay nawala sa gitna ng pandaigdigang krisis. Karaniwang tao ay pipiliing kumapit sa desperasyon, pilit na pinanghahawakan ang mga bagay na hindi na kayang iligtas. Ngunit iba ang ginawa ni Hill. Nauunawaan niya na ang pagkawala ay bahagi ng proseso, na ang pagbagsak ay wala sa kanyang kontrol, kaya't pinili niyang ilipat ang kanyang enerhiya tungo sa mga bagay na maaari niyang likhain mula noon. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naipon niya ang marami sa mga aral na naging tatak ng kanyang pangalan. Sa halip na lumaban, siya'y umangkop. At ikaw naman, isipin mo. Ilang beses ka nang kumapit ng mahigpit sa isang bagay na tapos na? Isang relasyon, isang trabaho, isang negosyo, o maging isang imaheng nais mong ipakita sa lipunan. Hindi mo ito mabitawan dahil naniwala kang kung susubukan pa ng kaunti, mababago mo ang lahat. Subalit sa kaibuturan, alam mong wala na ito sa iyong mga kamay. At ang kapalit ay mabigat, pagkabalisa, pagkadismaya, at matinding pagkapagod sa emosyon.
Ipinakikita ng agham na ang mga taong marunong pakawalan ang hindi nila kayang kontrolin ay may mas mababang antas ng stress, mas malinaw na pag-isip, at mas malakas pang pangangatawan. Hindi ba't makatuwiran iyon? Sapagkat sa halip na ubusin ang lakas sa hindi mapipigil, ginagamit nila ang parehong enerhiya upang kumilos doon sa mga lugar na tunay na may kabuluhan. Namumuhay tayo sa isang mundong tila lahat ay nais ipakita ang kanilang balak, ipahayag ang kanilang plano, isigaw sa lahat ang kanilang gagawin. Puno ang mga social media ng mga pangako, mga tao na nagsasabing ito na talaga, magsisimula ako ng bago, ngunit sa aktualidad, kakaunti ang tunay na nagdadala ng resulta. Natutunan ni Napoleon Hill mula kay Andrew Carnegie, ang isang aral na tumatagos sa bawat henerasyon. Ang mga tunay na nagtatagumpay ay hindi nagsasayang ng lakas upang patunayan ang kanilang sarili sa iba. Sila'y simpleng kumikilos. Ang katahimikan sa pagkakataong ito ay isang estratehiya, hindi isang kawalan. Pag-isipan mo, ilang beses mo nang ibinahagi ang iyong mga plano sa isang tao at sa halip na suporta ay nakatanggap ka ng pangungutya, pagdududa, o mga biro. Ilang beses ka nang hindi nakapagtuloy dahil pinanghinaan ka ng loob sa naging reaksyon ng iba. Ang katotohanan ay, habang mas marami kang sinasabi, mas binubuksan mo ang pinto para sa pagtutol. Ang mga tao ay naglalagay sa iyo ng bigat ng kanilang sariling mga takot. Ang iyong mga kawalan ng tiwala sa sarili, at madalas na nauwi sa pagguho ng iyong kumpiyansa bago ka pa man magsimula. Kaya naman, ang pananatiling tahimik ay isang paraan ng proteksyon, ngunit ito rin ay simbolo ng focus. At hindi ito nangangahulugan ng pagtatago sa mundo, kundi ng pagpapanatili ng iyong enerhiya para sa mga bagay na tunay na mahalaga, ang aksyon. Isang malinaw na halimbawa nito ay makikita sa likod ng maraming malalaking inobasyon. Ang mga kumpanya gaya ng Apple, halimbawa, ay hindi kailanman inihayag ang lahat ng detalye ng kanilang mga proyekto. Sa halip, pinangalagaan nila ang misteryo, nagtrabaho ng tahimik, at ipinakita lamang sa mundo kapag handa na ang resulta. Ang elementong ito ng sorpresa ay hindi lamang nagpoprotekta sa proseso ng paglikha, kundi nagpapalakas din sa epekto nito. Ngayon, ilapat mo ito sa iyong sariling buhay. Ilan sa iyong mga pangarap ang nananatiling nakatago dahil mas maraming oras ang iyong ginugol sa pagsasalita tungkol sa kanila kaysa sa aktwal na paggawa. Ilang beses ka nang nag-alala ng higit sa pagpapakita ng progreso kaysa sa tunay na pag-usad. Ito ang malaking pagkakamali, ang pagkalito sa pagitan ng kilos at pagpapahayag. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtupad ng tahimik nang hindi kailangan ng pahintulot ng iba. Mayroon ding isang mahalagang aspeto sa psikolohiya. Habang mas marami kang ibinabahagi tungkol sa plano, mas nararamdaman ng iyong utak ang maling pakiramdam ng pagkakamit. Para bang sa bawat salita, natupad mo na ang bahagi ng layunin, at ito ay nagpapababa ng iyong motibasyon upang talagang kumilos. Kaya maraming tao ang natatrap sa siklo ng hindi natutupad na mga pangako. Sa kasong ito, ang katahimikan ay nagiging kakampi dahil pinananatili nito ang iyong enerhiya na nakatuon sa tunay na mahalaga, ang mga resulta. At hindi lamang ito tungkol sa disiplina. Ang katahimikan ay isang sandata rin ng respeto. Kapag hindi mo ipinapakita ang lahat ng iyong hakbang, lumilikha ka ng aura ng misteryo. Nagsisimula ang mga tao na magtanong, ano kaya ang ginagawa niya? Paano siya nakakausad ng hindi nagmumukhang naguguluhan? Ang palaisipang ito ay nagdudulot ng respeto dahil ipinapakita nito ang kumpiyansa sa sarili. Sa huli, ang taong hindi kailangang magpaliwanag, ang hindi kailangang mag-anunsyo, ay nagpapakita ng imahe ng isang taong matatag at nakasentro. Malalim na naunawaan ito ni Napoleon Hill. Siya mismo ay kinritiko, tinawag na hindi makatotohanang nangangarap, at madalas na kailangan pang magtrabaho ng tahimik sa loob ng maraming taon bago makita ang pagkilala sa kanyang mga ideya. Ngunit nang ipakita niya ang mga resulta, ito ay naging napakatibay na hindi na maaaring baliwalain. Ito ang dapat mong maunawaan, hindi kailangan ng mundo na marinig ang iyong mga plano, kailangan ng mundo na makita ang iyong mga resulta. Kaya subukan mo ito. Sa mga susunod na araw, labanan ang kagustuhang ipahayag ang iyong mga intensyon. Magtrabaho ng tahimik, umusad ng walang ingay. At kapag lumitaw ang mga resulta, hayaang magsalita ang mga ito para sa iyo. Dahil sa huli, mas makapangyarihan ang ipakita kaysa mangako. Ang katahimikan, kapag sinamahan ng aksyon, ay nagiging pinakamakapangyarihang tunog na umiiral. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkontrol sa iyong isip at sa matalinong pagpili kung saan ilalagay ang iyong enerhiya. Kapag naunawaan mo na hindi mo kailangang tumugon sa lahat,
na maaari mong baliwalain ang hindi mahalaga at mag-focus lamang sa mga bagay na bumubuo, ganap mong mababago ang paraan ng iyong pamumuhay. Ito ang susi na naghihiwalay sa mga taong naipit sa parehong siklo ng pagkabigo mula sa mga taong umuusad patungo sa tagumpay at panloob na kalayaan. At dahil nakarating ka na rito, nais kitang anyayahan na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay ang susunod na hakbang sa iyong pag-unlad. Doon, matututuhan mo kung paano gawin ang isa pang hakbang upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito at hinihintay kita sa susunod na video.